Ang pangalawang port na bisitahin natin sa taon na ito ay itong Dungguan Port ng Danao City, Cebu. Alright mga Mars and Pars, bumiyahe tayo ng 1.5 oras para pupunta tayo sa Dungguan, Danao City, Cebu na mahigit kumulang 40 kilometro. Tara, samahan nyo ako at tingnan natin ang pantalan ng Dungguan at kukuha tayo ng mga detalye na dapat nating malaman. Alright mga Mars and Pars, bisitahin natin itong pantalan o port ng Danao, itong Dungguan Port. At alamin natin kung ano mga barko at saan ang biyahe dito. Pagdating mo dito sa skinita ng Dungguan, makikita mo agad itong mga tarpaulin sa gilid ng daanan. Ang bumabiyahe pala dito na barko ay yung EB Asnar Shipping Corporation. Ito yung barko na sasakyan dito papunta sa iyong destinasyon. Sa mga nananatili, alamin na natin kung saan ang kanilang biyahe. Sa tarpaulin na nakasulat, papunta pala ito ng Pingag, Isabelete. Ang biyahe dito ay dalawa, isa sa araw at isa sa gabi. Ito na ang kanilang trip schedule from Dungguan Port, Danao City, Cebu to Pingag, Isabelete. Ang sa araw ay 10:30 AM at sa gabi naman ay 10 PM. At kung sa Pingag, Isabelete ka naman magsimula, hindi ka talaga mag-alala. Dahil ang unang biyahe nila ay 5:30 ng umaga at sa hapon naman ay 4:30. Dapat nyo lang agahan para hindi kayo mahuli. Kung may bala kayong pumunta ng Leyte, lalo na yung taga Cebu, pwede kayo sumakay dito. Kahit dalhin mo pa yung jowa, kaibigan o pamilya mo. For booking and inquiries, screenshot nyo na lang yung mga number na naka-flash sa screen kahit saan dyan ang iyong piliin. Tara, samahan nyo ako at pasukin natin kung ano ang itsura o purma ng port o pantalan nila. Pagdating mo malapit sa entrance ng port nila, makikita mo yung mga barko na nakahilira. May dry dock station pala dito o talyer ng mga barko yung may nakaaro. At dahil close yung malaking gate nila, dito lang ako dumaan sa gilid kung saan may nakikita akong nakabantay na gwardya. At magtanong tayo kung pwede ba tayo makapasok sa kanilang pantalan doon sa unahan kung tayo ay papalaring payagan. Nung nakausap ko si Manong Guard, pinagbawalan niya akong pumasok sa pantalan. Ito naman ni respeto ko at aking naintindihan. Kaya bumalik lang ako at pumunta sa importanteng pakay ko dito. Ito yung makuha mga detalye kung magkano ang mga pamasahe nila dito sa barko. Magtanong din tayo kung magkano ang pamasahe nila sa barko kung dalhin ang iyong motorsiklo at kung may bayad ba ang driver o libre na ba ito. Itong nasa left side ko, ito pala yung port passenger waiting area nila kung saan pwede ka matulog at magpahinga habang naghihintay sa oras ng biyahe mo sa gabi man o sa umaga. Kaya tayo na, alamin na natin ang kanilang pamasahe sa economy, senior citizen, student, sa mga bata at PWD. As of January 25, 2025, ang full economy nila ay 450, sa bata o half economy ay 225, sa senior citizen ay 320 at sa student naman ay 360 at sa PWD ay 320. Ang biyahe ng kanilang barko dito ay hanggang 3.5 hanggang 4 na oras depende sa mga panahon at sa mga alon. At nagtanong ako sa ticketing in charge nila dito kung magkano ang pamasahe ng motorsiklo. Pila bayad kung sakay motor, boss? 1725 sir. 1725. Wala na sa driver sir. Free na driver. Ang pamasahe kung dalhin mo ang motorsiklo ay 1,725 pesos. So, alright mga Mars and Pars, naka-inquire na tayo sa motorsiklo dito sa EB Asnar dito sa Dungguan Port. Yung pamasahe nila sa motor ay 1,725. Free na yung driver at ito yung pantalan nila doon sa unahan pa. Hindi tayo pinatuloy ng gwardiya kasi may naghahauling daw na mga truck, delikado daw. So doon lang tayo sa may gate nila. Isa lang ang barko dito, yung EB Asnar. Yung pangalan ng barko ay si Taboylan yata yun. At dalawa lang ang biyahe nila, sa umaga at sa gabi. Sa mga hindi ko naka-like and follow sa aking Facebook page, baka pwede tayo makahingi ng favor sa pag-like and follow sa aking Facebook page and subscribe my YouTube channel para may gana pa rin tayo mag-vlog at mag-travel. Okay, brother, salamat, thank you, bye bye.